So, good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. We are the group 7, and I am now going to discuss the SWD convergence strategy. So, since 2012 po, the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, has remained focused with its objectives of fulfilling the Millennium Development Goal na ngayon po ay naging Sustainable Development Goal na mabawasan po ang incidence ng kahirapan sa taong 2015. Kaya naman po, the department currently implement the three major social protection programs, which is ang pangunahing projects po nito ay para mabawasan ang kahirapan na kung saan nakatargets ito sa mga poor municipalities, poor households sa bansa sa pamamagitan po ng convergence strategies. So ngayon naman po ay pag-uusapan naman natin kung ano ang convergence strategy. Ang convergence strategy po ay complements or pinagsama-samang programs and services na kung saan po ang layunin nito ay para tulungan yung mga specific sector such as poor individuals, families, households, and also the communities. And this convergence strategy ay ginawa ng DSWD or ginawa ni DSWD para pagsama-samahin yung tatlong core programs, which is ang 4Ps, Pantawid Pamilyang Filipino Programs, at SLP, Sustainable Livelihood Programs, at ang Kalahi-Seeds, para mas tulungan ang mga poor Filipino na makaangat sa kahirapan. And also po, ang tatlong social protection programs ng DSWD ay ginawa para to generate greater impact sa buhay ng mga Pilipino. So ngayon po ang tanong, does the convergence programs of DSWD really address the SDG? So, yes po, yung program ng convergence ng DSWD ay may potential na tugunan ang ilang sustainable development goal katulad po ng no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, and reduce inequalities. But then po, despite of that, may mga challenges pa rin na kailangang harapin para mas maging effective at matugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap. Kailangan na mas enough at malaki ang pondo at mas maging malawak yung kamalayan nila para mas mapabuti pa yung programs and services at mas maabot yung mga taong nangangailangan o yung mga mahihirap. And now let's talk about the objectives. So number 1 po is maximize resources allocated for the implementations of social protection programs. So number 1 po is dapat gamitin ng maayos at epektibo yung pondo at iba pang resources na nakalaan para sa pagpapatupad ng or pag-implement ng programs. So sa pamamagitan po ng pag-maximize ng mga resources, mas maraming tao ang matutulungan at mas magiging effective yung mga paghahatid ng mga services sa mga taong nangangailangan. So, number 2 naman po, reduce duplications of efforts, strategies, and activities at all levels. So, ibig sabihin po, dito is dapat maiwasan yung pag-duplicate. Halimbawa po yung sinabi ni Ma'am May na yung Kalahi-Seeds, yung pondo nila dapat na sa infrastructure, nagkaroon po ng reallocations instead po na sa infrastructure, ibinigay nila as financial assistance during po nung nag-pandemic. Pero hindi lang yun sa mga 4Ps, kundi para yun sa lahat. Kasi yung 4Ps po ay meron na silang grant assistance or meron na silang cash grants assistance sa health education. Kaya naman po ni-reallocate ni Kalahi-Seeds na financial assistance focus on food, kaya hindi na pwedeng kay 4Ps beneficiaries or doon sa mga beneficiaries ng 4Ps. Kasi magkakaroon na doon ng duplication. So next po, pangatlo is
harmonize and synchronize the processes involved in the implementations of the core social protection programs. So dahil po pinagsama-sama na yung tatlong programs at napag-isa at napag-ugnay na ang process, mahalaga pong matiyak na ang programs na ito ay effective at maayos. Next naman po is convergence framework. So kung ang convergence strategy po ay strategically pulling together, ang convergence framework naman po ay aims to maximize the impact of poverty reductions and social protection programs. So sa madaling salita po, ang layunin ng programs na ito ay upang matiyak na ang mga programs and services na ito ay nakakarating sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong o yung mga mahihirap. So, ito po ay upang magbigay ng komprehensibong suporta na makakatulong sa kanila na makaahon sa kahirapan. So, next naman po is the principles of convergence, and there are 6 principles of convergence: the unity in goals and confluence of action, focus targeting, empowerment, complementations, operational efficiency, and the human rights-based approach. So, yung mga principles po na ito ng convergence ay nagpo-provide ng powerful framework for achieving shared goals through collaborations and integration. So, by embracing sa mga principles na ito, maaalagaan ng mga organizations in terms of innovations, efficiency, and ethical action. And also po, itong principles also can lead to transformative outcomes across various fields, driving progress towards a more sustainable, equitable, and prosperous future. So, yun lamang po. And yung convergence po talaga is a very broad at malawak na usapin po ito. So, yung tatlong core programs ng DSWD is it will be discussed by the other member of the group. So, that's all po, and thank you for listening. Good day, ma'am. Good day, everyone. I am the second reporter. I am Gazel May Zumaraga, and now I'm going to report about the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ang paunahing strategy ng pamahalaan ng Pilipinas para sa pagbawas o mabawasan ng kahirapan. Nagbibigay ito ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilyang, ngunit may mga kondisyon na dapat nilang matugunan o sundin ang ilang mga kinakailangan, tulad ng pagpasok ng kanilang mga anak sa paaralan at pagdalo sa mga health check-ups. Ang 4Ps ay dating kilala bilang Ahon Pamilyang Pilipino ay naglalayong mapabuti ang kalusugan at edukasyon ng mga bata at masira o tugunan ang kahirapan. Republic Act No. 11310 or an act institutionalizing Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, which was signed on April 17, 2019. Para naman sa pagtanggap o makatanggap ng cash grants mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, ang mga pamilya ay dapat na maklasify bilang mahirap o malapit sa kahirapan at dapat handa silang sumunod sa mga patakaran ng programa. Dapat din silang magkaroon ng hindi bababa sa isang miyembro na alinman na nasa pagitan ng 0 at 18 taong gulang, buntis sa panahon ng pagpaparehistro at kasama rin dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga walang tirahan na pamilya, mga katutubong mamamayan, mga informal settlers at mga nakatira sa mga liblib na lugar ay dapat po silang ma-prioritize sa mga programa. So next po ay benepisyo ng programa. Kabilang po sa mga benepisyo na ito ay ang educational grant. Ito ay buwan ng tulong pinansyal para sa mga batang nakapasok sa paaralan na may iba't ibang halaga batay sa antas ng kanilang grado. Sa elementary or daycare, merong 300 pesos bawat bata at junior high, 500 pesos bawat bata at senior high naman ay 700 pesos bawat bata. Meron din silang health grant na 750 pesos bawat buwan,
rice subsidy na may 600 pesos bawat taon at PhilHealth coverage din po sila at priority access din sila na ang mga beneficiaries ay nakakatanggap ng priority access sa Sustainable Livelihood Program or SLP ng DSWD. Ang mga benepisyong ito ay naglalayong mapabuti ang kalusugan at edukasyon ng mga bata at pamilya. So next po ay conditions for entitlements. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps ay nangangailangan ng mga beneficiaries na matugunan ang mga kondisyon upang makatanggap ng cash grant. Gumawa sila ng mga kondisyon upang matiyak na ang pera ay ginagamit para sa layunin nito na mapabuti ang kalusugan at edukasyon ng mga bata. Para po sa mga buntis ay prenatal care, hospital delivery at postpartum care. Kinakailangan ang regular na pagsusuri sa panahon ng pagbubuntis, ang pagtanggap ng pangangalaga para sa parehong ina at anak pagkatapos ng panganganak ay mahalaga. Para naman po sa mga bata, kailangan ng regular health services na may edad na 0 to 5 years old ay dapat tumanggap ng regular na pagsusuri sa kalusugan at bakuna. Deworming sa mga batang may edad na 1 hanggang 14 na taong gulang ay dapat kumuha ng gamot na pampatay bulate ng 2 beses sa 1 taon. At early childhood education naman sa mga batang may edad na 3 hanggang 4 na taong gulang ay dapat tumalo sa daycare o preschool na hindi bababa sa 85% na pagdalo at panghuli ay school attendance. Ang mga batang may edad na 5 hanggang 18 taong gulang ay dapat dumalo sa elementarya o sekundaryang paaralan na hindi bababa sa 85% na pagpasok sa paaralan dahil ang attendance ay isa sa mga requirements na kailangan ng isang beneficiary. Dahil ang attendance ay minamonitor ng DSWD. At para naman sa pamilya, kinakailangan na mag-attend ng Family Development Sessions or FDS ang isang responsableng miyembro ng pamilya ay dapat dumalo sa mga monthly sessions tungkol sa pagiging magulang, kalusugan, at iba pang important topics. Sa pamamagitan ng pagtugon ng mga kondisyong ito, pinapakita ng mga pamilya ang kanilang pangako na mapabuti ang kagalingan ng kanilang mga anak at karapat-dapat sila makatanggap ng pinansyal na tulong ng programa. So next po is number of catered clients. So based po sa geographic coverage, 4Ps has already served 6,518,584 poor household nationwide. 4,419,785 active household beneficiaries and 41,746 barangays and 148 cities and 1,485 municipalities and 82 provinces. Data as of December 2023. Does the 4Ps really address the SDGs? For me, yes, because the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps aligns strongly with several Sustainable Development Goals or SDGs, and here's how the 4Ps program connects to the specific SDGs. The SDG 1, which is the no poverty, SDG 2, zero hunger, and SDG 3, good health and well-being, SDG 4, which is the quality education, and SDG 10, reduce inequalities, and the last one is SDG 8, which is the decent work and economic growth. No poverty because the 4Ps program directly addresses poverty reduction by providing financial assistance to the poorest families. Tumutulong ito sa kanila na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan nila and improve their living conditions and break the cycle of poverty. Number 2, which is the zero hunger. The program's rice subsidy component helps ensure food security for beneficiary families and contributing to the goal of ending hunger. And number 3, good health and well-being. Pinibigyan din ng programa ng 4Ps ang kalusugan at nutrisyon sa pamamagitan ng paghihingi sa mga beneficiaries na ma-access ang parental care, give birth in health facilities, and receive regular health checkups and vaccinations for their children. Number 4, which is the quality education. Bahagi ng programa ng educational grant ay nagbibigay ng incentive school attendance and promotes access to quality education for children. Mahalaga ito for breaking the cycle of poverty by equipping future generations with the skills
and knowledge that they need to succeed. Number 5 is reduce inequalities. Tinutugunan ng programa ng 4Ps ang mga most vulnerable and marginalized groups, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, indigenous peoples at mga informal settlers. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tulong pinansyal and opportunities, it helps reduce inequalities and promote social inclusion. So ang panghuli po ay ang Decent Work and Economic Growth. Ang Sustainable Livelihood Program or SLP ng programa ay nagbibigay sa mga beneficiaries ng skills training and opportunities upang simulan ng kanilang business, contributing to economic growth and creating decent work opportunities. The 4Ps program is a powerful example of how social welfare programs can contribute to achieving SDGs sa pamamagitan ng pagtugon sa kahirapan, pagtataguyod ng kalusugan, edukasyon, reducing inequalities, at fostering sustainable development. The program plays a vital role in building a more just and equitable future for the Philippines. So yun lang po yung report ko about 4Ps and thank you. So ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang about sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Ito po ay isang proyekto ng gobyerno sa DSWD ng layunin ay magbigay ng opportunity para sa mga vulnerable, marginalized at layunin din po ng programang ito na matulungan ang mga mahihirap na tao na magkaroon ng matatag at matibay na sustainable na kabuhayan sa pamamagitan ng iba't ibang proyekto at pagsasanay na ibinibigay ng SLP program. Ang Sustainable Livelihood Program ay ng Department of Social Welfare ay may dalawang pangunahing tracks na ang layunin ay magbigay ng opportunity para sa mga pangkabuhayan at pagpapabuti ng buhay ng mga benepisyaryo nito. Ang bawat track ay may layunin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang mahihirap at mga marginalized type of people. Ang Microenterprise Development Track ay nakatutok sa pagtulong sa mga mamamayan pagdating sa pagtayo or pagpapalago ng mga maliliit na negosyo. Layunin nito na makatulong or matulungan ng mga tao na magkaroon ng pangkabuhayan sa pamamagitan ng entrepreneurship. Ang Employment Facilitation Track naman, ang layunin nito ay matulungan ang isang benepisyaryo na magkaroon ng skills o kasanayan para magkaroon sila or makahanap sila ng or maging mas qualified sila sa isang trabaho, maging private man to or maging government. Siyempre, pareho namang layunin nito na matulungan yung isang benepisyaryo or isang tao na makalabas sa kahirapan at magkaroon naman sila ng maayos na pamumuhay. So, yung Microenterprise Development Track naman ay meron siyang seed capital fund na ang layunin ay isa siyang uri ng financial tulong na ibinibigay sa benepisyaryo or individual o grupo para makapagsimula sila ng maliit na negosyo. Ito ay isang maliit na halaga lamang na pira bilang po maaari nilang maging puhunan sa isang negosyo na ibinibigay sa mga beneficiary ng SLP. Example po nito is yung sari-sari store. Binibigyan sila ng bibigyan lang sila ng maximum 15,000 pesos isang participant ng programa para makapagsimula sila ng isang maliit na sari-sari store at unti-unti silang makaangat sa buhay or maging mas maayos ang kanilang pamumuhay. So, yung seed capital fund po ay isang maliit na halaga lang siya na binibigay sa isang individual or grupo para makapag-start sila ng negosyo. Hindi naman required na magpatayo agad sila ng malaking negosyo kasi nga maliit lang yung halaga na binibigay na maximum of 15,000 pesos lang po. At hindi naman po siya required na bayaran agad or minsan ay binibigay na lang din siyang soft loan or grant para hindi na siya kailangang bayaran. Pero nakadepende pa rin po sa programa kung kailangan nilang palitan yung 15,000 pesos na binigay sa kanila. Yung mga karaniwan din po sa mga beneficiary nito ay pinag-a-attend sila ng mga
seminar or mga kasanayan para mas matuto silang kung paano magpalago ng isang negosyo. So yung Skills Training Fund naman po ay isa tong pondo na binibigay para makapag-attend sila ng mga skills training na maaring ma-improve pa nila yung mga skills nila, na maaari silang matulungan na magtayo ng negosyo or magkaroon sila ng mas maraming opportunity para makahanap ng trabaho. So, example po is yung ginamit po nila yung pundong yun para mag-attend ng seminar or pagsasanay para kung paano magluto or mag-bake para kapag nalaman na nila yon, nagkaroon na sila ng kaalaman, ay po pwede na sila magtayo ng sarili nilang bakery or ng negosyo na kahit na maliit na negosyo lang, depende sa kung ano yung pinag-aaralan nila. Yung binibigay naman po dito is maximum of 15,000 pesos lang per program participant. So yung next po ay cash for building livelihood assets na binibigay na cash assistant upang matulungan yung isang komunidad or pamilya na makapagsimula or makapagpatuloy ng mga livelihood projects. Lalo na yung mga apektado ng kalamidad. Ang pundo ay ginagamit upang makabili ng mga equipments o iba pang mga pangangailangan. Ang pundo ay nakalaan para sa mga pamilya o komunidad na naapektuhan nito. So, sa pamilya, mga vulnerable sector, syempre, sa mga nangangailangan ng tulong upang makapagpatayo ulit ng livelihood. Halimbawa, yung mga pamilya na sinalanta ng bagyo or ng lindol. So, natutulungan po sila ng cash for building livelihood assistance para syempre makapagbili ulit ng mga kagamitan nila para sa pagpapatayo ng bahay at makapagsimula ulit sila ng panibagong buhay. So ngayon po ay dadako naman tayo sa Employment Facilitation Track, which is ito po yung isang one-time cash assistance lang po na ibinibigay sa mga bagong empleyado para matulungan silang makapag-process ng kanilang mga documentary requirements, pangbayad sa kanilang medical exams, pangbili ng mga employment tools and materials nila, at yung pati na rin po yung pangbiyahe nila, mga transportation, yung pangkain nila, meal allowance, and yung hanggang po siya, until 15 days of employment. Yung binibigay po dito is 5,000 per program participant lang po. Next naman po is yung Skills Training Fund. Ito po ay ginagamit para sa vocational knowledge and skills katulad ng welding, baking, culinary arts, mga entrepreneurship, computer literacy at marami pang iba na maaaring makatulong para makahanap sila ng maayos na trabaho o magsimula sila ng negosyo. Cover ng grants na to ang technical vocational training fee, yung mga meal din po, kasali rin yung pagkain nila, yung lodging nila, yung transportation po nila kasali rin, may mga training supplies, materials, at ang mga program participants assessment fee ng isang beneficiaryo. So yung 15,000 pesos naman po ito per program participant. So now, let's tackle about the SLP stage of implementation. So, SLP implementation has 5 stages. So, the first one is the pre-implementation. So, sa pre-implementation, dito po napapaloob yung preparation ng data at information about the target beneficiaries. Dito rin napapaloob yung review of purpose, household profile, and the prioritization of project o barangays. The second one is the social preparation. So, sa social preparation naman napapaloob yung SLP assembly or yung mga pagpupulong ng mga SLP members. Then, the name matching in the listahanan, database, and securing letter of intent. So, ito yung process kung saan na ma-identify yung mga pangalan na kasama sa programa para ma-ensure ang data accuracy nila at ang kanilang pagkakakilanlan.
So the third one is the administration of livelihood skills assessment form of individual referrals. So dito naman is nagsusupply ng support para makatulong sa tao na makasimula ng livelihood or hanap buhay nila. So example po dito ay ang letter of recommendation. So then the fourth one is certain basic employment skills. So lastly, mainstreaming. Ito yung tuloy-tuloy na pagmamonitor ng SLPE sa mga trabaho at iba pang operasyon. Dito din nila ginagawa ang quarterly checking at pagmamonitor or assessment ng mga proyekto ng SLP sa loob ng 2 years incubation. Target beneficiaries, sila yung mga poor, marginalized, and disadvantaged household na kung saan tinutulungan ng SLP na magkaroon ng libreng hanap buhay upang ma-survive nila yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya sa araw-araw. Then, the last one is the eligibility requirements. Ang miyembro ng household, ng isang household ay pwedeng mag-apply pero dapat ay magkaibang track. Yung isa ay dapat ay nasa MD or the Micro Enterprise Development track ay samantalang yung isa ang isa naman ay nasa EF or the Employment Facilitation track. So, ang eligible lang na mag-apply dito ay sa MD ay dapat ang applicants nila is at least 16 years of age and may legal written consent from parent or legal guardian. At dapat ang parent or legal guardian ay membro ng SLP or the Sustainable Livelihood Program Association. While sa EF naman, dapat ang kanilang applicants ay at least 18 years of age and following legal employment standards. Good day everyone. Today, we're going to dive into the Kalahi Seeds. It's called Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. It's a program run by the Department of Social Welfare and Development, or called DSWD, to tackle poverty head-on. So how does it work? Let's find out. Kalahi Seeds is a unique because it uses what is called a community-driven development or CDD approach. This method empowers communities, giving them a voice in shaping solutions for poverty, improving governance, and bettering services delivery. And here's the fact. Kalahi Seeds began in 2003, with major support approved in 2013 under President Benigno Aquino III. So what's this community-driven development all about? Imagine, you're a part of a town where people come together to identify and tackle local problems like clean water or road repairs. CDD means that locals have control. They decide what the community needs, how to do it, and where the funds should go. Think of it as the community being in the driver's seat, with local government and NGOs providing the needed support and resource along the way. Kalahi Seeds' main goal is to empower these communities to access essential services and to participate in local planning and budgeting. It's about making sure each barangay can raise their voices, take charge, and be heard. Let's talk about some guiding principles of Kalahi Seeds, also known as LAT Seeds. One of the main ideas is localized decision making. Communities decide on the projects that will be implemented. They get to be empowered in managing their own projects, from planning to mobilizing resources. It's like giving everyone a toolkit to help their community to thrive. Transparency is a big deal here. Kalahi Seeds has a multi-level monitoring system that allows anyone, from NGOs to the media, to keep an eye on things. Plus, communities are encouraged to prioritize the projects that matter most to them, submitting proposals that the community will evaluate for funding. It's a true community effort. Now, here's where Kalahi Seeds really shines: inclusivity. Everyone in the barangay has a role, from proposal creation to project implementation, as the projects are demand-driven. This means the community leads on which to prioritize, and they design solutions tailored just for them.
Kalahi Seeds keep things simple. The process are designed to be easy to follow so that everyone can get involved. And the goal, sustainability. All projects come with a long-term plans for maintenance so they last beyond the initial funding period. What those Kalahi Seeds actually do? The projects cover everything from basic services like water systems and health stations to infrastructure like roads and footpaths. They even have environmental protection projects like flood control system. This project meets the real practical needs of the communities they serve. But there's more. Kalahi Seeds also supports community facilities like irrigation systems and even environmental projects such as artificial reef sanctuaries, and they help build skills like ecotourism training, providing knowledge for better future. It's really comprehensive. Who benefits from Kalahi Seeds? The focus is on disaster-affected areas, poor and marginalized families, and even a specific household identified through the listahanan. This goal is to reach the most vulnerable and disadvantaged communities with essential resources and support. With Kalahi Seed support, communities have built school buildings, daycare centers, farm-to-market roads, and more. These small yet impactful projects respond directly to the community needs. It's incredible to see what can happen when people are given the chance to lead their own development. So, has it been successful? An impact evaluation showed that CDD minimized elite capture, meaning the benefits reach those who need them most. Rather than a few local elites, Kalahi Seeds has effectively reached indigenous people, women, and the poorest barangays. And the impact doesn't stop there. The program has boosted household well-being. In fact, per capita consumption has increased by 5% in Kalahi Seeds assisted areas. Better yet, basic services are now more accessible and widely used by the communities. Finally, Kalahi Seeds has improved social capital, with more people attending and participating in barangay assembly meetings. Thank you for watching!